Sa 2051 sa Mexico City, nagsimulang pamunuan ng mga kaguluhan ang mga lansangan ng Mexico City. Nang maging malala ang mga bagay-bagay at sinamantala ang gulo para magtatag ng diktadurang militar, ang mga ospital ay biglang dinagsa ng mga sugatang tao, at ang mga matatanda ay sinisipa sa kanilang mga higaan upang bigyan ng espasyo ang mga bagong pasyente. Samantala, sa magarbong bahagi ng lungsod, dalawang mayayamang pamilya ang nagdiriwang ng kasal ng kanilang mga tagapagmana na sina Mary Ann at Allen. Labis na nag-aalala ang ina ni Mary Ann na si Rebecca dahil dadalo sa party ang isang kaibigang judge, kaya dapat maging perpekto ang lahat. Sa tuwing nakakatanggap ang masayang mag-asawa ng pera bilang regalo, inilalagay ito ni Rebecca sa safe. Patuloy din siyang nahuhumaling sa tubig dahil minsan lumalabas itong berde, bunga ng pinturang ginagamit sa mga kaguluhan. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang asawa na si Ivan na kailangan niyang magpahinga. Karamihan sa mga tao kabilang ang kapatid ni Mary Ann na si Daniel ay maagang dumating, ngunit marami sa mga bisita ang nahihirapang makarating sa bahay dahil sa lahat ng mga roadblock sa kalsada. Ang isang mag-asawa ay binato pa ng berdeng pintura ang kanilang sasakyan at ang kanilang mga damit. Sa party, nilapitan si Mary Ann ng kasambahay na si Marta para tanungin kung pwede siyang maglaan ng 1 minuto para sa dating empleyado na si Rolando. Ang kanyang asawa na si Elisa, na dati ring nagtatrabaho sa pamilyang ito, ay may malubhang karamdaman at nangangailangan ng operasyon sa lalong madaling panahon. Pinuntahan na ni Rolando ang lahat ng pampublikong ospital, ngunit sinakop na ng mga nagpoprotesta ang mga ito, kaya ngayon ay kailangan niyang dalhin siya sa isang pribadong ospital kung saan kailangan niya ng pera. Nag-aalangan si Rebecca na tumulong, ginamit ang kasalan bilang dahilan para palayasin siya. Ngunit nanumpa si Rolando na wala siya rito kung hindi ito emergency, kaya walang choice si Rebecca kundi subukang tulungan ang lalaking nagtrabaho para sa kanya sa loob ng maraming taon. Nang magpasya ang ilang bisita na umalis ng maaga dahil natatakot silang mas maraming kalsada ang isasara, si Rebecca ay humingi ng pera kina Daniel at Ivan, partikular na binanggit ang mababang paper bills at pagkatapos magdagdag ng kaunti sa kanya, dinala niya ito kay Rolando. Malayo pa ito sa kalahati ng kailangan niya, ngunit ipinaliwanag niya na ito lang ang mayroon siya sa kamay niya bago bumalik sa party. Si Rolando ay nanatili sa pintuan at iniisip kung ano ang gagawin nang bigla niyang makita si Mary Ann at tinawag ito. Binati siya sa kasal bago ipinaliwanag ang kanyang sitwasyon. Noon pa man ay mahal na mahal ni Mary Ann si Rolando at ang kanyang asawa, kaya hindi siya nagdalawang isip na bumalik sa loob para humingi ng dagdag na pera. Sinabihan siya ni Daniel na tanungin si Ivan, ngunit alam ni Mary Ann kung gaano siya kahigpit pagdating sa pera kaya iniisip niya na ito ay isang masamang ideya, na naging dahilan upang tapusin ni Daniel ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Lumabas siya at binigay kay Rolando ang lahat ng pera na natitira sa kanyang bulsa, na hindi pa rin sapat, at sinabihan siyang umalis kundi ay tatawag siya ng security. Tumanggi pa rin si Mary Ann na sumuko at hiniling kay Rolando na maghintay bago pumunta sa safe ng pamilya, para lang matuklasan na hindi niya mabuksan at ma-access ang kanyang sariling pera. Tinanong niya si Ivan tungkol dito at nalaman niyang binago ng kanyang ina ang password, ngunit sa halip na tumulong, sinabihan siya ni Ivan na magsaya sa party at kalimutan ang mga bagay na iyon para sa ibang pagkakataon. Kasunod, tinanong ni Mary Ann si Allen kung alam niya ang bagong password, ngunit hindi rin alam ni Allen, at sa palagay niya ay maaaring niloloko sila ni Rolando. Gusto niyang umiwas sa ganoong pag-uusap, kaya kinuha ni Mary Ann ang kanyang telepono at credit card bago hinanap si Rolando, na sa kasamaang palad ay nakaalis na. Desperado, kinausap ni Mary Ann ang anak ni Marta na si Christian, at hiniling na dalhin siya sa bahay ni Rolando. Pagkaalis nilang dalawa sakay ng isa sa mga sasakyan ng pamilya, sa wakas ay dumating sa party ang kaibigan nilang judge, kaya agad na pinapunta ni Rebecca si Marta para hanapin si Mary Ann. Nakatanggap si Mary Ann ng tawag mula kay Marta sa kanyang telepono at ipinaliwanag na dadalhin niya si Rolando at ang kanyang asawa sa ospital. Hiniling din niya kay Marta na huwag sasabihin sa kanyang pamilya kung saan siya pumunta. Matapos putulin ang tawag, nagsimulang maghanap si Mary Ann ng bagong daan na tatahakin dahil ang karaniwang daan ay hinaharangan ng mga pulis na hindi sila pinayagang makadaan kahit na ito ay emergency. Samantala sa party, isang grupo ng mga nagpoprotesta ang pumasok sa bahay sa tulong ng mga katulong. Sinubukan ni Daniel na ialok sa kanila ang kanyang relo, nangako ng higit pa kung mananatiling mapayapa ang lahat, ngunit walang pakialam ang mga nagpoprotesta at sinimulan nilang barilin ang mga tao, kabilang si Ivan. Tinutukan ng baril si Rebecca para buksan ang safe, isa sa mga kasambahay ang kumuha ng pagkakataon na magnakaw din ng maraming gamit, at habang ang karamihan sa mga bisita ay binubugbog, nagtago si Marta sa isang aparador upang tawagan si Christian at balaan siya para hindi na bumalik sa bahay.
Sa kasamaang palad, bago siya makapagpaliwanag ng higit pa, nahanap siya ng isa sa mga nagpoprotesta at sinaktan din siya. Ang mga bisita ay pinaharap sa dingding at hinihingi ang kanilang mga gamit. Ang ilan sa kanila ay hiniling pa na maglipat ng pera gamit ang kanilang mga telepono. Ang sino mang nag-aatubiling makipagtulungan, binabaril sila, at kung minsan ay binabaril sila kahit na binigay na nila ang gusto nila tulad ng nangyari kay Rebecca pagkatapos buksan ang safe. Ang isang buntis na babae ay binaril din ng hindi man lang nagdadalawang isip para sa sanggol nito at ang buong bahay ay winasak din. Nagkaproblema rin sina Mary Ann at Christian dahil hindi sinasadyang napadpad sila sa isang magulong kalsada kung saan ang kotse ay tinamaan ng berdeng pintura at hinarang ng mga nagprotesta, kaya't sila ay umatras upang maghanap ng ibang daanan. Sa pagkakataong ito, si Christian ang nagdadrive habang si Mary Ann ay nagtatago upang hindi makita ng mga mahihirap ang isang mayamang babae na pumasok sa mahirap na lugar. Ligtas silang nakarating kay Rolando, bagamat hindi siya masyadong natutuwa nang makitang dinala ni Christian si Mary Ann dahil maaari itong magdulot ng kaguluhan. Bumisita si Mary Ann kay Elisa at nangakong dadalhin siya sa ospital, ngunit lumipas ang mga oras at mas lumalala ang mga bagay sa kalye. Kaya pinayagan ni Christian si Mary Ann na manatili sa kanyang apartment na nasa itaas mismo ng apartment ni Rolando. Gabi na nang sa wakas ay nakontrol na ng kalihim ng depensa ang karamihan sa bahagi ng lungsod at sa wakas ay nakatakas si Marta sa tahanan ng kanyang amo na ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang malampasan ang mga kaguluhan ng hindi napapansin. Sa umaga, dumating ang mga ambulansya sa bahay ni Daniel upang kunin ang lahat ng mga bangkay habang ang hukbo ay nagdeklara ng curfew para sa lahat ng mga lugar na apektado ng kaguluhan. Nagising si Mary Ann at gusto nang umuwi, pero tila delikado kaya lumabas muna si Christian para tingnan ang estado ng mga bagay. Walang laman ang mga lansangan maliban sa isang grupo ng mga sundalo na agad na nagpaluhod kay Christian upang tanungin siya. Nang aminin ni Christian na gusto niyang tulungan ang kanyang amo, pinasok ng mga sundalo ang kanyang tahanan at pinanatili siya roon habang dinala si Mary Ann na nangangakong gagabayan siya sa bahay ng ligtas. Si Mary Ann ay ipinasok sa loob ng isang truck at hiningi ang kanyang alahas at telepono na hindi pa rin gumagana dahil ang lahat ng linya ay naputol. Sa pagdaan nila sa lungsod, makikita ang pagkawasak at mga katawan sa lahat ng dako. Sa wakas ay nakarating si Marta kay Christian pagkatapos ng ilang oras ng paglalakad, ngunit hindi ganoon ang nangyari kay Mary Ann. Nagsinungaling ang mga sundalo at hindi siya iniuwi, sa halip ay dinala siya sa kanilang base kung saan pinananatili nila ang 12-dosenang bihag na gagamitin nila para makakuha ng ransom na pera. Ang bawat biktima ay binigyan ng isang numero na nakasulat sa kanilang ulo at kinukuha ang kanilang personal na impormasyon bago ilagay sa isang cell kasama ng iba. Kung hindi sila makikisama, sila ay pinarurusahan ng karahasan. Minsan, dumarating ang isang grupo ng mga sundalo at dinadala ang mga babae sa kabilang silid upang pagsamantalahan sila. Sa ospital, sa wakas ay nagkaroon ng breakdown si Daniel nang ipaalala sa kanya na kailangan niyang ayusin ang libing ng kanyang asawa at ni Rebecca. Nang maglaon, isinama ni Allen si Daniel upang makita ang kanyang ama na kaibigan din ni General Oribe. Hiniling nila sa general na ito na tulungan sila sa paghahanap kay Mary Ann at ipinangako ni Oribe na gagawin niya ang lahat ng magagawa niya. Pagdating ng oras ng libing, walang gaanong dumalo dahil karamihan sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan ay patay na. Makalipas ang halos isang buwan, habang ginagawa ni Rolando ang kanyang makakaya upang mapanatili ang buhay ni Elisa, inihayag sa mga lansangan na ang mga mamamayan ay pinapayagang umalis sa kanilang mga bahay ng ilang oras bawat araw. Ito ay isang magandang pagkakataon upang subukang makipag-ugnayan sa ospital, kaya iniwan ni Rolando ang kanyang asawa kay Marta at lumabas. Sa kasamaang palad, ang mga mamamayan ay pinapayagan lamang na maglakad sa paligid ng ilang mga bloke at nang subukan ni Rolando na pumunta sa mas malayo, siya ay pinigilan ng mga sundalo na nakaharang sa mga labasan nang hindi nakakakuha ng anumang mga sagot mula sa kanila. Si Daniel at ang kanyang pamilya ay may sapat na pera kaya mabilis na naayos ang bahay at naihatid si Ivan mula sa ospital. Siya ay nakaligtas sa pagbaril, ngunit siya ay nasa kritikal na kondisyon at kailangan manatili sa kama buong araw. Siya ay nakatalaga din ng isang nurse. Nagsimula nang magtaka ang ina ni Allen kung gaano katagal nilang hihintayin na matagpuan si Mary Ann bago sila makamove on at ang masaklap pa sa kawalan nito ng simpatsya, minsan ay inuutusan niya ang nurse na parang katulong. Sa base, ang mga sundalo sa wakas ay sinimulang kumilos sa pamamagitan ng pag-record ng mga video ng mga hostage na humihiling sa kanilang mga kamag-anak na magbayad para sa kanilang kaligtasan. Ang mga video na ito ay ipinadala sa mga pamilya ng mga biktima. Isang gabi, ang kalusugan ni Elisa ay masyado nang malubha,
kaya nagpasya si Rolando na ipagsapalaran ang paglabas para maghanap ng doktor. Sa kasamaang palad, siya ay pinagbabaril ng mga sundalo dahil hindi siya tumigil sa paglalakad nang tanungin siya at nauwi sa parehong kapalaran ng kanyang asawa. Maya-maya, pumunta sina Christian at Marta sa simbahan para magpaalam sa kanilang dalawa. Kinabukasan, natanggap ni Daniel ang video ni Mary Ann kasama ang isang kahilingan ng malaking halaga ng pera para sa kanilang kaligtasan, ngunit walang mga tagubilin kung paano ipapadala ang pera. Sa base, ang lahat ng mga bihag ay pinapaliguan ng malamig na tubig mula sa isang hose habang ang mga sundalo ay nagsimulang magtalo sa kung magkano ang matatanggap na pera ng bawat isa base sa kanilang naitulong sa kanilang layunin. Dalawang partikular na sundalo ang hindi natutuwa sa maliit na halagang itinalaga sa kanila ng kanilang amo. Kaya habang walang nakatingin, inilipat nila si Mary Ann sa ibang selda bago binisita sina Christian at Marta na may dalang mensahe. Kung gusto nilang iligtas si Mary Ann, kailangan nilang magdala ng 800,000 piso. Obviously, wala silang ganoong pera, pero sa wakas ay binigyan na ng work permit ang mga empleyado. Ibig sabihin ay kailangang makabalik sina Christian at Marta sa dati nilang trabaho at kumuha ng pera sa pamilya ni Daniel. Ginamit ni Christian ang 2 libreng oras sa isang araw para subukan at alamin kung saan kukunin ang mga permit na ito habang sa base, lumalala ang mga hostage video, at ngayon ay may kasama ng pagpapahirap. Ang pamilya ni Mary Ann ay nakatanggap din ng isa sa mga recording na iyon at dinala ito kay Oribe, na muling gumawa ng hindi malinaw na mga pangako. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nakuha na ni Christian at Marta ang kanilang permit at nagsimulang magtrabaho muli. Ang proseso ng pag-alis ng bahay ay napakahigpit, inilalagay sila ng mga sundalo sa mga linya upang suriin ang kanilang mga permit at para kumpirmahin na wala silang dalang armas, pagkatapos ay itinatalaga sa mga partikular na bus at van na magdadala sa kanila ng direkta sa trabaho upang maiwasan ang anumang pagkakataon na makapunta ng malayo. Nang makarating sila sa bahay ni Mary Ann, tinulungan ni Marta ang nanay ni Allen sa paglilinis habang si Christian ay nakipag-usap kay Daniel ng palihim upang ipaliwanag ang sitwasyon. Tinanong ni Daniel si Ivan para sa kanyang opinyon at pinahintulutan siya ni Ivan na ipadala ang pera. Samantala, sa base, narinig ni Mary Ann kung paano kinuha ang isang hostage sa labas dahil binayaran ang kanyang ransom, ngunit sa huli, siya ay binaril. Kinagabihan, naibalik ni Christian at Marta ang pera sa kanilang tahanan nang hindi nahahanap sa pamamagitan ng pagtatago nito sa ilalim ng kanilang mga damit dahil tinitingnan lamang ng mga gwardya ang kanilang mga bag. Ilang sandali pa, dumating ang mga sundalo para kunin ang pera ngunit hindi nila dinala si Mary Ann. Sa halip, humingi sila ng 1,000,000 para dalhin bukas ng gabi. Kinabukasan, sinabi ni Christian at Marta kay Daniel ang nangyari at ngayon ay naisip ni Daniel na bahagi sila ng scam. Tinawag niya ang general upang humingi ng tulong at sa gabi, si Oribe at ang kanyang mga tauhan ay naghihintay sa tahanan ni Christian para sa mga sundalo na darating para kunin ang pera. Naaresto ang mga sundalo at nakalulungkot, ganoon din si Marta. Ngayong alam na ni Oribe kung saan nanggaling ang mga sundalong ito, pumunta siya sa base para iligtas si Mary Ann. Sa sandaling umalis siya nang walang ginagawa tungkol sa iba, sinimulan ng iba pang mga sundalo ang pagbaril at pagsindi ng apoy sa lahat ng mga bihag upang iwanan ang gusali bago sila maaresto rin. Sa halip na iuwi, dinala si Mary Ann sa lugar ni Christian at pareho silang binaril sa lugar. Nang tawagan ni Oribe si Daniel para kilalanin ang bangkay, nagpanggap siyang pinatay ni Christian si Mary Ann bago tinapos din ang mga bagay para sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali, ang lahat ng mga mamamayan na itinuring na mga taksil, kabilang si Marta, at pinatay sa isang pampublikong seremonya habang komportableng nanonood mula sa kanilang mga upuan sina Oribe at ang ama ni Allen. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.